So, nag 3 days and 2 nights trip pala kami ng asawa ko sa Cebu together with some of our relatives. At dahil kulang kami sa oras, so minarapat namin na within Metro Cebu lang yung yung pupuntahan namin. So, nagstay kami sa Sampaguita Suites, which is economy na hotel. And then, maganda naman yung room nila. Okay naman for economy class. So, yung room pala nila, so kinuha namin yung 2 beds na double. Tapos, yung room nila merong aircon, mayroon din TV. So far, as of the size, okay na din. So, yung comfort room nila is okay din, malinis. May bidet. Tsaka, yung shower nila is hot and cold. Yung first na pinuntahan namin is yung Lavi, which is to yung French bakery at saka wine library ng Cebu. So, pumunta lang kami dito kasi hapon kaming dumating. So, dito yung first namin na pinuntahan agad para snacks muna bago dinner. So, kumain lang kami ng snacks dito. Ma-amaze ka dito kasi ang daming wines. Ang next na pinuntahan namin is pumunta kami sa Cordova para doon sa 10,000 Roses. So dumaan kami doon sa newly bridge nila na CCLEX. So hindi ko masyadong na-appreciate yung CCLEX kasi gabi. And wala kasi masyadong lights na nilagay sila. Kaya parang ordinary na bridge lang yung dinaanan namin. Pero ang taas ng bridge na ito, kung makita niyo sa personal, mataas talaga tong bridge. So may bayad pag dito kayo dumaan. I think 90 pesos sa van na namin. May toll fee na 90 pesos sa van na ginamit namin. So, before kami pumasok sa 10,000 Roses, nag-order muna kami dito sa Lantaw na restaurant nila. Katabi lang to ng 10,000 Roses. Before kayo pumasok, nasa tabi lang. So, masarap yung foods dito. Ang dami ring tao. So, dito kasi kumakain mostly bago pumasok or after pumasok sa 10,000 Roses. So, kami nag-order muna kami. Saka pumasok kasi lulutuin pa kasi na around 20 to 30 minutes yung foods. On the next day, gumising kami ng maaga around 5:30 a.m. and nag-travel kami papunta sa Simala Shrine or yung Mama Mary of Lindogon Shrine. So, ito lang yung place na medyo malayo na pinuntahan namin. So, around 2 hours yung biyahe namin. So, nag-breakfast lang kami sa Karkar City. Meron kasing fast food doon. So, doon kami nag-breakfast. So pagkadating namin sa wala pang entrance ng shrine, ang dami ng pila ng tao. Kasi Sunday kaming pumunta. So pumila kami ng mataas na pila. Siguro mga 30 minutes kaming pumila doon. Sinabi ng driver namin na mas maganda kung pipila kami kaysa mag-park kami doon sa malapit sa gate kasi papabalikin din kami sa pila. Every Sunday talaga madaming tao kasi marami kasing nag-a-attend ng mass dito. So sa mga hindi pa nakapunta na Catholic, highly recommended na pumunta kayo dito. Maganda yung place. Aside lang sa crowded, so siguro pag weekdays hindi masyadong crowded dito. And then may mga relic kasi dito. Pag Catholic kayo, ma-amaze kayo sa place na ito. So after namin pumunta sa Simala is dumiretso kami sa Karkar. Merong bilihan ng mga pasalubong doon. So bumili muna kami ng konting pasalubong.
Nag-lunch kami sa car dito sa Acacia Grill and Restaurant. Yan yung place. So, medyo pagdating namin, naka-reserve na lahat ng upuan. So, sa kubo na lang kami nila kumain. So, after namin, dumiretso kami sa Anjo World. So, may plano kasi kaming mag-rides at saka pumunta sa Snow World. So, pumunta na lang kami instead dito sa Shamrock para bumili ng mga pasalubong namin papabalik. And then, after kami nag-settle down, nakabili lahat ng pasalubong, is pumunta na kami sa SM Seaside para mag-ice skating yung mga kasama. Marami kasi kaming kasamang bata. So, ayun. So, and then, dinner time dito sa Samgyupsal na Hans Pork Unlimited. Yung umpisa, medyo nag-aalangan kami kasi parang walang tao. Pero actually, ang dami palang tao sa taas. So, highly recommended ang place na ito. So, aircon, hindi masyadong mausok. Then, maraming side dishes. So, mabubusog ka talaga pag dito kayo kakain. That concludes our second night. And then, on our third day, pumunta kami sa Magellan's Cross. And then, pumunta kami sa Basilica. Hindi na kami naka-attend ng mass kasi hindi na namin naabutan. Medyo matagal kasi kaming nagising. After namin na pumunta sa Basilica, nag-breakfast muna kami sa gilid. Then, ready for our next travel, which is the uphill. So, first namin pununtahan sa uphill is yung Sirao Garden. Pumunta kami dito. Medyo hindi bago sa amin yung place kasi nasa bundok din kami nakatira. Pero, okay na rin dito. Mag-enjoy kayo dito pag hindi kayo masyadong exposed na nature. So, according sa mga tao, hindi ito yung original na Sirao Garden. Meron pa kasi sa unahan pero parang kinapos na kami sa oras. So, hindi na kami pumunta doon. So, after mag-picture taking, pumunta na kami sa next destination pababa, which is yung Temple of Leia. So, mataas pa rin ito, no? Yung entrance pala dito is nasa 120 ata per head. So, yan. Overlooking dito, makikita nyo entire Cebu pag pumunta kayo dito. So, maganda to pag kasi second time ko na pumunta rito, yung first time ko pumunta rito is gabi. Maganda rin yung city lights pag gabi. Next namin pimuntahan pababa is yung Taoist Temple. Pupunta pa sana kami doon sa Kyoto, yung Little Tokyo, pero wala na kasi kaming masyadong oras. And then sabi, sarado kasi daw Monday. Kaya pumunta kami diretso sa Taoist Temple. So tahimik dito, bawal maingay kasi mayroong mga taong nagdarasal dito, so bawal talagang maingay. So after namin is pumunta na kami sa city, which is for our lunch dito sa House of Lechon. Isa sa pinaka-popular na puntahan na restaurant dito sa Cebu. So hindi ko inakala, dami palang tao dito. So at first, kasi medyo maaga pa kaming pumunta rito around 11. Parang wala pang tao, pero pagpasok nyo, ang daming tao na. So kaya mas maganda kung maaga kayong pumunta rito, no, para ma-serve agad yung pagkain nyo. Kasi yung cooking time dito nasa around 25 to 30 minutes. By the way, yung food nila is masarap. Yung lechon nila is lasang-lasa mo talaga. And then, umorder pa kami ng sabaw. Pagkatapos namin kumain ng tanghalian, dumiretso kami sa hotel para mag-check out. And then, para sa aming last trip, which is yung Ocean Park Cebu.
So, pag may kasama kayong bata, mag-enjoy talaga yung mga bata rito. No? Kahit nga ako, nag-enjoy ako sa lugar na to. No? Medyo na-amaze ako. First time kong pumunta sa ganito, yung Ocean Park na parang nasa ilalim ka ng dagat. So, na-amaze ako. Ang lalaki na mga isda rito. So, hindi lang isdang nandito, meron ding mga crocodiles, mga amphibians, reptiles, marami ding ahas na makikita rito. So, medyo na-amaze ako dito kasi first time kong nakapunta sa ganitong lugar. After naming matapos, sa nga pala, meron ding bird show. So, make sure na makadalo kayo sa bird show. So, after namin dito is dumiretso na kami sa airport pabalik ng Davao. So actually, ang dami namin napuntahan sa 3 days and 2 nights. And then, kung sulit ba yung namin trip, is masasabi ko na napakasulit.